ang ating Panginoong Hesus ay karapat-dapat. Amen? Ano? Siya lamang po yung karapat-dapat na tumanggap ng parangal, ng papuri, ng pagsamba, ng pasasalamat. Bagaman tayo pong lahat, di ba, parang minsan gusto nating nakakarinig ng mga papuri, di ba, ng mga parangal, At yan marami pong nangyayari sa atin pong panahon ngayon na maraming pinupuri, pinaparangalan, at yung iba naman niisip nila, kaya nila narating yung mga ganon ay dahil sa sarili nila. Tandaan po natin na walang bagay dito sa mundo na hindi mula sa Diyos. Tandaan po lagi natin yon. Kaya nga po sabi ng ni Apostol Pablo, ang sino mang ibig magmalaki, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. Sabi pong ganon. Kasi nga po talagang hindi natin pwedeng ipagmalaki yung galing natin, yung husay natin, yung talino natin, yung talento natin o yung mga kakayanan natin. Kasi lahat yan po ay galing sa Diyos. Parang ito lang po yung yung mga alipin na binigyan ng mga talento, di ba? Yung may binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. So ibig sabihin, lahat ng meron tayo ay pinahiram, ipinagkatiwala, at ibinigay po yon para parangalan natin ang ating Panginoon. Amen? Opo. At kung ano man yung mga nararating natin ngayon, ano tayo ngayon, dahil sa Panginoon. Dahil yan sa Diyos lahat. Kaya dapat lagi nating sasambitin, dahil kay Kristo. O, di ba? Naalala ko pa yung preaching ng dahil po yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po yan dahil sa sarili po natin. Kaya marapat lamang po na sa Kanya natin lahat lagi ibibigay yung ating mga parangal at pagpapasalamat, yung ating mga pagpupuri. Hindi yan natin dapat ipagmalaki. Lagi natin ipagmalaki ang Panginoon sa ating buhay. Purihin ang ating Diyos. So ngayon po ay dadako na tayo, sa atin pong pag-aaral naman ng mga salita ng Panginoon. At dahil po magpapasko na ngayon, Merry Christmas po sa lahat. At salamat doon sa mga magpapa-Christmas at nagpa-Christmas. So purihin po ang Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, lalo na pagka-Disyembre, ito na po yung panahon na kung saan yung mga tao ay busy, abala na, yung iba nag-iisip kung saan magpapasko o mag-Christmas party, yung ganon. Yung iba naman nag-iisip anong ihahanda nila sa Pasko. Yung iba naman isip kung saan sila kukuha ng panghanda. Di ba may mga ganon Tapos sa TV mapapanood natin na naman na talagang yung Pasko masyadong yung kino-commercialize na kinakailangan pag Pasko meron kang ganito, meron kang ganyan. Pag wala kang ganito, parang walang Pasko, 'di ba yung ganon mga kapatid? Ay dapat hindi po ganon. Dahil ang Pasko po hindi tungkol yan sa pera, hindi yan tungkol sa material na bagay, hindi yan tungkol sa mga bago, dahil yan ay tungkol sa ating Panginoon. Kahit wala niyan, kahit meron ka nga ng lahat ng bagay, wala naman si Jesus sa buhay mo, di ka naman namumuhay para sa Kanya, di ka sumusunod sa Kanya, anong kabuluhan po nun? Di ba? Di bali nang wala tayo ng ganito, ganyan, basta tayo na kay Kristo. Mga kapatid, yun po yung mahalaga sa lahat. Dahil ang Pasko ay hindi tungkol sa mga bagay, sa mga nakikita natin, kundi iyan ay tungkol talaga lamang sa ating Panginoong Jesus. Kaya
ang atin pong aanihin ngayon, aaralin, ano po, ay pinamagatan po natin na ano, salamat may Pasko. Dahil kung walang Pasko, ay wala tayong pag-asa, mga kapatid. Wala tayong pag-asa. Nagkaroon lang po tayo ng pag-asa nung tayo po ay nakay Kristo na. Lahat ng tao po no, ay walang pag-asa. Kaya nga po sabi nga yung Pasko daw ano ang isa sa kahulugan ay hope. Ano? Nagkaroon po tayo ng pag-asa. Hindi katulad po noon, lahat tayo ano ay patungo saan? Sa kapahamakan. Wala tayong kapag-asa noon Dahil wala ang Panginoon sa ating buhay Pero ngayon, ano? Atin pong tatalakayin ito. Sabi po rito, marami po ang nagtatalo maging sa mga Kristiyano kung dapat nga po bang ipagdiwang ang araw ng Pasko. Ito raw po ay katugma ng araw ng pista ng ibang Diyos. Mga kapatid, totoo po yon. Kaya po itinugma doon sa araw ng pista ng mga Diyos, ng mga pagano, dahil gusto pong si Constantine po ay tinapat po yan. Yung araw na yan, nung pista ng mga Diyos nila, ay tinapat po, yung pong pagdiriwang naman ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus ng December 25. Alam niyo po kung bakit niya po ginawa yon? Para po mas makilala yung Kristyanismo. Kaysa po yung pong mga nakikilala noon ay yung pong ginagawang pagsamba nila o pagpipista nila doon sa kanilang mga Diyos-Diyusan o doon sa kanilang mga Diyos. Kumbaga, inano siya, parang kinounter siya ng ni Constantine para po yung Kristyanismo ay matabunan yung pong ginagawang pagsamba, pagpipista ng mga pagano sa kanilang mga Diyos. Kaya nga minsan, 'di ba, sinasabi nila na ay hindi, yung Pasko yan? Paganong pag-ano yan? Pagdiriwang. Ay hindi po mga kapatid. Dahil ang ginawa po nga ng Kristiyano po para po makilala yung Kristyanismo sa halip na yung mga paganismo ay ganun po yung ginawa nila Kaya nga po 'di ba mapapansin nyo, sumikat ng gusto yung Pasko. Ipinagdiriwang siya. Kahit nga po yung hindi mga Kristiyanong mga bansa sine-celebrate siya yung Christmas Day. Ano ba ibig sabihin ng Christmas Day? Mga kapatid. Pag sinabing Christmas, ano po ibig sabihin? For God so loved the world. Inano na ni-spiritualize na ng gusto ni Brother Arnel. Pero yun po yung kapanganakan. The birth of Jesus Christ. Pag tiningnan po natin sa diksyonaryo, Pagaman, hindi naman talaga December 25. Pero ang malinaw po ay isinilang at ipinanganak ang ating Panginoong Jesus na marapat lang nating ipagdiwang. Bakit? Tayo nga nagdiriwang ng Sasabihin nila, ay, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo, paganismo yan. Di sargay pala pag nagdiriwang tayo ng birthday natin. Actually, yung pagdiriwang po ng birthday, galing din sa pagano yun So, ibig ba sabihin, mga pagano tayo? Mga kapatid. Kaya hindi po importante, mga kapatid, yung pong araw o kung ano po yung petsa. Ito raw po ay maling petsa, sabi nila. At imposible raw na sa buwan ng Disyembre, pinanganak ang Mesiyas. At marami pang ibang mga argumento ang kontra at kontra-argumento. Sa lahat ng mga pagtatalong ito, naiwawala ang higit na mahalaga. Ano yun?
na iwawala ang katotohanan ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat ay pumasok sa ating kasaysayan. Ang Diyos po, ay pumasok sa ating kasaysayan. Bakit? Kasi nga po, ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao o naging tao. Naging katulad natin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya pagka yung isang tao wala kay Kristo, kahit nagse-celebrate pa siya ng Pasko, ay baliwala yung celebration niya. Baka ang ginagawa lang nilang celebration, yung nag-iinuman, nagkakasayahan, dahil nga daw, yung Pasko, pero pag ating titingnan, hindi. Nagiging makadiyos nga naman, yung pong pagdiriwang. Pero, praise the Lord, dahil tayo pong mga mananampalataya, ay nauunawaan po natin ito. Amen? Sabi po dyan, ito yung tunay na diwa ng Pasko. At anumang petsa ito pumapatak, marapat pa rin siyang ipagdiwang dahil sa pagmamahal at pagliligtas na pinamala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So atin po itong suriin at pagdiwang Pasko ng walang pangingimi at pag-aalinlangan. So atin pong basahin ang Matthew 1, verse 18 hanggang 25. Ayan. Mababasa niyo po? Ang linaw ng mata niyo. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay lubos sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. So bakit binalak po ni Maria na hiwalayan si ni Jose? Na hiwalayan si Maria? Biruin mo nga naman, siya hindi pa naman sila kinakasal At syempre, dahil hindi pa sila kinakasal, hindi pa sila nagsisiping. Di ba? Kaya lang, meron po akong napanood sa TV ngayon na bata pa nga yung nagsasalita, napanood ko sa Facebook, ay okay lang na magsama kahit hindi kasal. Kasi si Maria at si Jose, ay hindi daw kasal, nagsasama na. Opo. Bata pa po yung Kaya ginagamit nila. Ang alam ko lang na yung sa Biblia na yung kasalan sa Kana. Yun lang meron, yung kasalan sa Kana. Di ba meron pong tagpo sa ang Panginoong Yesus, di ba, nung pumunta siya doon sa kasalan. Nakalagay doon, kasalan sa Kana. Yun lang ang nakalagay doon na kasalan sa Kana. Saka yung salitang Kana, po yun? Lugar po yun. Nang minsan pumunta doon ng Panginoong Yesus. Kaya pinamagatan nyo na sa kasalan sa Kana. Iyon, merong ganon. Pero ito, hindi natin pwedeng interpret to ng ganon. Dahil si Jose po at saka si Maria ay magkasintahan pa lang. Engaged na po sila. Magpapakasal pa lang, mga kapatid. Magpapakasal pa lang sila. Kaya mapapansin nyo po, sa kanila, sa mga Hudyo, mga kapatid,
hindi talaga nila ginagawa yung nagsisiping na po yung babae at lalaki nang hindi pa kasal. Kaya mapapansin nyo, di ba, gusto niyang hiwalayan ng palihim si Maria. Bakit? Kasi nga, bakit buntis na si Maria? Hindi naman kami nagsisiping pa. Di ba? Sabi nga sa isip-isip ni Jose, kaya mga kapatid, atin pong atin pong talagang dapat bilang mga mananampalataya, ang sikapin natin ay yung makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede na, ay pastor ngayon, na yan, normal na yan, pangkaraniwan na yan. Natin, pamantayan natin sa pagsunod sa Panginoon, pagka ganon. Di sumusunod lang din tayo saan? Sa ating sarili, hindi sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, namumuhay lang tayo sa ganang atin, hindi ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito po, marami na tayong matututunan Sabi rito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Sabing ganon. At ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. So dito po malinaw na ang Panginoong Yesus ay Diyos na naging tao Kasi ang sabi, nung sinilang siya, ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya kasama natin ang Diyos Kung si Kristo'y nasa atin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya na si Maria. Yan. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Kita nyo na mga kapatid, banglinaw po, Banglinaw po, yung sinasabi po ng aklat sa Mateo, tungkol po sa kapanganakan sa ating Panginoong Hesukristo. At yan po yung ating tatalakayin, mga kapatid. Ayan, so, bakit po marapat lang na ipagdiwang ang Pasko? Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Bakit po ba marapat lang na ipagdiwang natin ang Pasko? Unang-una po, sapagkat sa araw ng Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang pinangakong pagpapala sa tao. Ayan, sapagkat sa araw ng Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang pinangakong pagpapala sa tao. Ibig sabihin, yung araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Doon iginanap ng Diyos yung pagpapala niya o yung kanyang iginanap ng Diyos ang kanyang pinangakong pagpapala sa tao. Bakit sinabing pagpapala? Ayun, gaya ng sinabi nga po ni Brother Arnel kanina. Sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So talagang pagpapala, yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus.
Bakit? Yun po'y regalo. Regalo. Ano po? Yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Siyempre, pagka-regalo, pagpapala po siya, mga kapatid. At yun yung ipinangako ng Diyos noong pamang una. Kaya lang, ito'y nagtagal. Lumipas pa yung mga panahon, yung maraming taon, at saka pa lamang po naganap o nangyari. At eto nga po, ay naandito na sa bagong tipan. Nangyari doon sa bagong tipan. Mga kapatid. So sabi diyan, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, mga kapatid. So ang propetang binabanggit dito ay ang propetang Isaias na humula sa pagdating ng Panginoong Jesus. Hindi lamang si Isaias ang umasam sa pangakong ito. Manapa sa bawat henerasyon ng mga tao, mayroong mga umasam at nanampalataya sa ipinangakong darating na lubos na magpapala sa lahat ng mga lipi ni Adan. Totoo po yun, mga kapatid. Yung kapanganakan ng Panginoong Yesus, yung unang Pasko, yung unang pagparito ng ating Panginoong Yesus, ay ito po yung pagpapalang ipinangako ng Diyos na naganap na. Kaya nga po, masasabi natin na ang lahat ng mga mananampalataya ay pinagpala. Amen? Kasi tayo pong mga mananampalataya ang binigyan ng Diyos ng kalayaan. Ng kalayaan saan? Sa kasalanan. Kasi sabi nga po ng Biblia, at ililigtas niya ang kanyang bayan. Kasi yung mga mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na kanyang bayan, mga kapatid. Kaya purihin po ang ating Panginoon dahil sa pamamagitan ni Kristo, tayo, ng mga nanampalataya na nagbalik loob na, nakipag-isa na sa ating Panginoon Jesucristo, ay iniligtas niya na tayo sa mga kasalanan. Pinalaya na tayo at patuloy po na tayo ay kanyang inililigtas. Bakit? Kasi po siya po yung nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung tayo po ay sumusunod sa kanya, doon po sa kasalanan na yon ay iniingatan niya tayo. Wala pong ibang paraan para tayo po ay maingatan ng Diyos sa kasalanan maliban sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga pagka tayo sumusunod sa ating Panginoong Yesus, nakakapamuhay tayo ng banal. Nakakapamuhay tayo ng matuwid. So ibig sabihin, inilalayo talaga tayo. Saan? Sa kasamaan, sa kasalanan. Dahil tanging ang Panginoong Jesucristo lang talaga ang paraan para yung tao ay makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Amen? Kaya ang laking pagpapala po nun Kaya mapalad nga po yung nakikinig ng kanyang mga salita at nagsasagawa nito at tumutupad nito. Kaya pag sinabing mapalad, mga kapatid, ay higit pa sa pinagpala. Kaya dapat ipagdiwang natin lagi talaga yung Pasko, Hindi lamang pagka yung December 25. Dapat araw-araw pinagdiriwang natin, Lord, salamat, ako'y inyong pilalaya. Lord, salamat dahil sa aming Panginoon Jesucristo, hindi na ako katulad nung dati na namumuhay ako ng ganito, ganire. Lord, salamat sapagkat ako'y nakakasunod na sa iyo.
Dahil po yan sa Panginoon, mga kapatid. Dahil kung hindi pinasimulan ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya sa atin, siya nagpasimula nun. Dahil kung wala sa Kanya, kung hindi dahil sa Kanya, wala pa rin tayong kaligtasan, wala pa rin yung pananampalataya na wala pa rin tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo nanampalataya dahil nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Dahil sabi ng salita ng Diyos, paano tayo mananampalataya kung hindi tayo nakakapakinig? So dahil sa Panginoong Yesus, kaya sabi po ng salita ng Diyos, si Jesucristo ang pasimula, at yung magpapatatag sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yesus, the author and the finishers of our faith. Sabi pong ganun. Dahil sa Kanya, mga kapatid. Sabi diyan, sabi diyan, mayroong mga umasam at nanampalataya sa pinangakong darating na lubos na magpapala sa lahat ng mga lipi ni Adan. So, una, sila ay nagsiasam at nagsisampalataya sa pangako ng Diyos mula pa sa simula at inihula ng mga propeta. Sabi diyan, umasam sila at nagsisampalataya. Sino yon? Lalong-lalo na yung nasa lumang tipan. Bagaman, hindi nga nila natanggap yon, pero umasam pa rin sila. Sabi po diyan, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi po nawala yung pananampalataya nila. Bagaman marami rin yung hindi sumampalataya. Pero yung mga nanatili, yung mga nagpatuloy, yung mga nagpakatatag, umasam po sila at sabi diyan, hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos. Ngunit, sabi pong ganon, natanaw nila iyon mula sa malayo. So, ibig sabihin, inaanon pa rin nila, inaasam pa rin nila, inaasam-asam po nila yon. Yung na yon, yung pangako na yon, nagagawin ng Diyos na pagliligtas. Ibig sabihin, nanampalataya pa rin sila doon sa tagapagligtas na yon, bagaman hindi nila nakita. Nanampalataya pa rin sila. Kaya nga po maraming mga naligtas noon sa lumang tipan. Nananampalataya sa Diyos. Mga kapatid. At ang sabi diyan, kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ay, talaga palang hindi talaga taga rito. Kung sila po, ganun po yung kanilang pananaw. Kinilala nilang, sabing ganun, na sila'y mga dayuhan. Parang lang, nag-i-excursion. Nagpi-field trip. Parang ganun lang. Hindi tayo taga rito, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat mabuhay para rito lang. Dapat mabuhay tayo para sa kabilang buhay. Ay yung iba, akala nila wala kasing kabilang buhay . Kaya ang katwiran nila ay basta kumain tayo at uminom sapagkat bukas ay mamamatay din naman. Ay hindi po. Dahil ito pong mga unang nanampalataya, ang sabi, kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Tingnan niyo po. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit, ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kita niyo po? At alam niyo po yon, yung lungsod na yon, pagka naghari na ang Panginoon, bababa yun dito sa lupa. Ano yung lungsod na yon?
Yon, yung bagong Jerusalem. Ano? Na bumababang galing sa langit na mababasa natin sa Revelation. Oh, nakakunik po yan dyan, mga kapatid. Pagka atin pong araling mabuti, no? Magtataka po kayo bakit binabanggit yan. Ngunit ang hinangad nila yung isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa langit. At ang nagtayo nun ay ang Diyos, ang Panginoon. Ay di ba tayo, ang gustong-gusto natin pumunta sa mga syudad. Lalo na yung mga gagandang syudad. Eh kung yung mga yun nga, mga kapatid, tao lang ang gumawa nun. Gandang-ganda na tayo eh. Paano pa kaya yung lungsod na ginawa ng Diyos? Ha? Amen? Yes, totoo pa mga kapatid. Kaya ako, sa party ko, ay hindi na ako masyado yung, di ba, yung para bagang kailangan kailangan mapuntahan natin yung ganito, ganyan. Ay hindi naman masama kung inyong mapuntahan, di ba? Kaya lang, baka naman ang buhay natin, mahirati na tayo sa buhay na ito, sa mga bagay dito sa sanlibutan, ini-enjoy po natin, yung mga bagay dito, tapos ang hindi natin napaghahandaan, yung tunay na lungsod, na mamanahin po natin. Tandaan po natin, yung ating pamumuhay, ang refleksyon kung saan tayo paparoon. Yung ating pamumuhay dito sa lupa, yung refleksyon, mga kapatid, kung saan tayo patutungo. Eh, syempre, kung ano yung pinapahalagahan mo, di ba, sa buhay na ito, di ba, para dito ka lang. Pero kung ang pinapahalagahan natin, yung para sa buhay na darating, ay para doon tayo. Kung yung mga ginagawa natin sa buhay na ito, ay papuntang langit, papunta tayo sa langit, sa piling ng Diyos. Pero kung yung mga ginagawa natin sa buhay na ito ay papuntang impyerno, syempre naman, ganun ang mangyayari talaga, mga kapatid. Alam nga namang yung mga ginagawa natin ditong makasanlibutan, mapunta tayo sa langit. Diba? Kaya ito pong mga unang mananampalatayang ito, hindi sila nang hinayang. Hindi sila nang hinayang doon sa mga naiwan nilang lupa, mga kayamanan. Sapagkat bakit? Ang nasa isipan po nila, ay yung pangwalang hanggan. Yun yung inaasam po nila, mga kapatid. Kaya ang sabi nga po rito, kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila ipinaghanda niya ng isang lungsod. Hiruin mo yun? Ang sabi pa ng salita ng Diyos, sabi diyan, kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila. Kasi nga, di ba, minsan, yung mga tao nasa paligid natin, asa na yung Diyos mo? Akala ko ba may Diyos ka? Akala ko ba may kinikilala kang Panginoon? Bakit ganyan ka? Bakit nangyayari sa buhay mo yan? Bakit yun ang mga pinagdadaanan mo? Di ba ganun po yung mga nasa paligid natin? Pero sabi po ng salita ng Diyos, subalit hindi kinahiya ng Diyos na siya tawaging Diyos nila. Kasi meron siyang inihanda, mga kapatid. Yes, normal lang na makarinig tayo sa mga tao, sa mga nasa paligid natin, di ba? O minsan, tayo, minamaliit, di ba? O, inaalipusta, tapos yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, nila yung, karma mo yan, asa na yung iyong, born again ka pa naman, praise the Lord ka, parusa sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, normal po yun. Para lang yan yung asawa ni Job. Si Job, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, ano sabi ng asawa niya? Sumpain mo na ang Diyos mo na mamatay ka na. Para sinasabi niya, nasan yung Diyos mo?
Asan yung kinikilala mong Diyos, sinasampalatayanan mong Diyos? Bakit yan ang mga pinagdadaanan mo? Bakit nangyayari sa buhay mo yan? O, di ba? Di ba? Parang ganun po mga kapatid. Kasi yung inaasahan ng iba, ano po, sa atin, o yung pagka ikay nananampalataya sa Diyos, kumikilala sa Diyos, hindi na dapat nangyayari sa iyong ganito, dapat di ka na naghihirap, dapat di ka na nagkakasakit. Ay kabaliktaran po mga kapatid, pag tayo nananampalataya sa Panginoon, marami tayong pagdadaanan sa buhay. Yes. Paano naman malalamang totoong may pananampalataya ka? Napapatunayan nga yung pananampalataya pagka meron tayong may pinagdadaanan. Doon napapatunayan. At yun po yung mga napagdaanan po ng mga unang mananampalataya. Yung iba nga, di ba, kung ano-anong pinaggagawa sa kanila, pero namatay silang may pananampalataya. Kaya nga po yung Hebron niyan, ang tawag po sa kanila ay yung mga bayani ng pananampalataya. The heroes of faith. Kaya binabanggit yan lahat, Sila, nagsimula kanino? Kay Abel, Tapos, sinundan, naandyan sila Abraham, naandyan sila Moises, naandyan sila David, naandyan si Noah, sila, binabanggit yan. Kasi sila yung mga bayani ng pananampalataya. At yung iba pa, po mga kapatid, kung sabi nga nung sumulat, hindi ko na kailangang isa-isahin pa sa inyo yung mga pangalan nila. Pero sila po ay namatay ng may pananampalataya. Kasi ang inaasahan po nila, ay yung pangako ng Diyos. At natupad po yun, mga kapatid. Sabi dyan, eto yun, ang pangakong inaasam. Ito po yung messianic prophecy, sa Genesis pa lang. Sabi, kayo ng babae aking pag-aawayin, binihimo't binihi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binihi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Di ba? Pagka yung babasahin lang natin to ng yung parang normal, parang hindi mo maiintindihan Dahil parang napakalalim niya. Ay ito po yung sinabi ng Diyos, mismo na mga kapatid, ang dyablo po at yung kanyang mga binhi, yung mga sumusunod sa kanya, ay laging gustong kakalabanin yung mga binhi naman ni Eva. Ibig sabihin yung mga anak, mga lahi niya. Kaya nga po dito po sa daigdig, di ba? Talagang hindi nawawala ng labanan. Pilit na sinisira ng dyablo, ng mga anak ng dyablo, yung mga tao. Para lamang po talagang mapahamak. Kaya dito po merong halimbawa, yung binhi naman ng Panginoon, mga anak ng Diyos. Di ba? Mga kapatid, sino yung mga anak ng Diyos? Tayo naman ang maano sa kanila. Sa dyablo. Dapat lumalaban. Hindi tayo dapat papanig sa kanya. Dapat tayo po mga kapatid, ay ating nilalabanan ang mga gawa ng dyablo. Dahil naparito ang ating Panginoong Yesus para wasakin. Di ba? Naparito yung magnanakaw para pumatay, manira, at magwasak. Pero naparito ang ating Panginoong Yesus, para wasakin naman yung mga gawa ng dyablo, sa buhay ng tao. Kaya kung tayo na kay Kristo na, meron na tayong
kakayanan, meron na tayong kapangyarihan na labanan ang mga gawa ng dyablo. Binigyan pa nga tayo ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo eh. Amen? Kaya yung mga sumusunod talaga sa ating Panginoong Yesus, yung namumuhay talaga para sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang mga salita ay may kakayanan na mapaglabanan yung mga gawa ng dyablo sa buhay. Pero pagka hindi po tayo mamumuhay sa kalooban ng Diyos, magiging ano tayo? Talunan. Palagi. Kaya nangyari po yung ano na yon, yung pangako na yon. Tapos, natupad yon, di ba? Nung ang Panginoong Yesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya dinurog ng Panginoong Yesus yung ulo ng ahas ng dyablo. Bakit? Kasi wala ng kapangyarihan sa atin. Ano po? Yung dyablo. Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng kapangyarihan? Sa atin ng masama? Pag binibigyan mo ng pagkakataon. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag niyong bigyan daan ang dyablo. Tandaan po natin, ang dyablo, hindi yan kumakatok. Si Kristo, magalang siya. Kumakatok ako sa inyong pintuan. Di ba? Kung di rin gininyo't bubuksan, papasok ako. Hindi basta-basta papasok ang Panginoon. Hindi naman siya magnanakaw eh. Ang gusto niya, magdi-decide ka. Kung gusto mo siyang i-welcome sa buhay mo. Pero ang dyablo, ay, maghahanap lang yun ng siwang pagkakataon. Kaya nga po pag hindi tayo maingat, di ba? Hindi natin alam, nakakapasok na pala siya unti-unti. Kahit maliit lang, naku, bubuksan niya yan. Tapos papasok siya. Yun, di ba? Ganyan po ang masama. Pero, nagawa po, ng dyablo, di ba? Ang sabi nga po rito, at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Di ba? Akala ng dyablo, ni Satanas, nagtagumpay siya Pero yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus, ang dumurog sa kanyang ulo. Amen? Kaya nga po yung mga mananampalataya, mananagumpay Dahil talunan na ang dyablo, mga kapatid. Amen? Ay wala na pong karapatan o kapangyarihan ang dyablo sa buhay ng mga mananampalataya. Kung hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon. Alam niyo po, pag nagkakaroon siya ng pagkakataon, pagka tayo po ay hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Laging may pagkakataon siya. Na kinakailangan po, tayo'y patuloy na mamuhay. Ano pa po? Sabi, ano yung pangakong inasam nila? Sabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Yun po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Tapos sabi diyan, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Bakit po naging pagpapala si Abraham sa marami? Dahil sumunod siya, nanampalataya siya. At siya po, yung pinanggalingan, pinagmulan, nino? Sino pa?
Sige pa. Sino po? Bakit si Abraham ang pinagmulan ng yung pagpapala na ipinangako ng ating Panginoon? Dahil si Abraham ang tama. Yun. Dahil, si Abraham ang pagmumulan, ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang lahi, mga kapatid. At dahil nga po kay Abraham, sabi ng Diyos, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Mga kapatid, yan po yung pangakong inasam. At ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, na pinagmulan po, nung magkatawang tao, ang Panginoong Hesus, at ang pinagmulan ay yung lahi ni Abraham, maraming mga bansa ang naligtas. Maraming mga bansa ang nakakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid. Amen? Hindi lamang dito sa Pilipinas. Kaya sabi ng Panginoon, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Kasi ang tinutukoy niya ay hindi lamang yung yung lahi niyang sa pisikal, yung Israel, kundi yung mga taong mananampalataya sa ating Panginoong Yesus na ang pinagmulan ay yung lahi ni Abraham. Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid. Parang akala nyo, wala lang. Pero yun po yung katotohanan. Amen? Na si Abraham ang pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay magiging lahi ni Abraham. Mga kapatid. Yun po yung pangako na inasam. Ano pa po? Andyan. Nakamtan lamang nila ang pangako kasabay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano sabi diyan? Ito po yun. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. Kasi hindi po nangyari yun doon sa panahon nila. Nangyari yun sa ating panahon. Kaya ang sabi diyan, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap, malibang kasama tayo. So talagang ang kalooban pala ng ating Panginoon, hindi lamang yung nila, lahi. Yun sa pisikal, yung lahi ni Abraham, kundi yung lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa na makakakilala sa ating Panginoon Jesucristo ay makakasama makakasama nila tayo. Kaya nga ang sabi, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Kaya praise the Lord, mga kapatid. Kaya halos nagkasabay. Paanong natanggap natin, yung pangako na yon, ay parang natanggap na rin nila. Bakit? Kasi nga po, niloob ng Diyos na tayo po ay makasama nila, doon sa pagkatanggap ng pinangako ng ating Panginoon. Ano pa po? Ayan, malapit na po tayo. Kaya ito po mga kapatid, yung
yung ginawa ng Diyos na pagtubos, sa sangkatauhan. Mapapansin po natin, simula po dun sa Eden, bumagsak po yung tao. Ayan, di ba? Nagkasala yung tao, nahiwalay sa Diyos, kaya yung tao po nun, kahit na patuloy sa pagpakasama, dahil ang gusto pa rin ng Diyos, makasama yung mga tao sa walang hanggan, talagang ang Diyos po ay gumawa pa rin ng paraan. Simula kay Adam, kay Noah, kahit na po nung panahon ni Noah, di ba? Ang mga tao po ay nagpakasama hanggang sa gunawin ng Diyos, yung daigdig na sa panahon niya. Tapos, natira lang si Noah at yung asawa niya, mga anak niya, nagsimula uli ang Panginoon sa kanila. Pinagpala uli sila. Ang sabi ng Diyos, punuin niyo uli ng inyong mga supling. Ang buong daigdig. At pero, di ba, ganun pa rin po yung ginawa. Dumami po yung tao, tapos di ba, yung mga tao po noon nagkakaisa dahil isa lang ang salita po noon, mga kapatid Di ba, nagkakaisa sila, nagtayo sila nung Tore ng Babel, dahil sila po ay naghimagsik na sa Diyos at tumatawag na sa ibang mga Diyos. Kaya lahat po ng mga tao ng mga kapatid ay mga hentil. Hentil. Wala pa pong Hudyo. Hanggang sa tumawag siya ng tao mula dun sa mga hentil. At yun po si Abraham. At kay Abraham lumabas yung Israel. Mga kapatid. At syempre sa Israel, doon ang galing ang ating Panginoong Jesus. At nung dumating na ang ating Panginoong Jesus, yung huling Adam, dumating naman yung church. At sino yun? Tayo. Mga kapatid. Kaya yung Pasko po, ang tungkol po lang yan sa pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lagi po nating anuhin yan, yung ilagay sa ating kamalayan, sa ating isipan, sa ating puso. Dapat talagang ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo ay naparito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen po mga kapatid. So, para tayo medyo maaga-aga, atin pong itutuloy na lang sa susunod na linggo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at magandang umaga po sa bawat isa.